Okay, may dala tayong tubig. Dalawa. Ito pala ko tumatapon. Tapos itong pagkain, bibili lang tayo sa kalsada. At ito, damit natin. Tuwalya pala wala ako. Pero ito na lang. Cooler. Okay, paalis tayo. Papunta tayo ng DRT. Magka-camping muna tayo. Lagi naman ako nagka-camping, kaya lang hindi ko pinopost sa social media. Parang ngayon ay gagawa na ako ng video. Kasi nga 'di ba sabi ko sa inyo, meron akong isang channel, yung Kuya O. Doon ko ipopost yung mga camping and day in my life. Kaya lang mas okay ata na dito na lang din sa YouTube channel ni Kuya Odeng ko ipopost. Yan. Sana suportahan niyo ako mga katengalista sa bagong journey na aking tatahakin. Okay, bango ng perfume na to sa kotse. Amoy nyug. At ngayong araw nga pala ay makakasama natin si Yoma Men sa camping dahil nga papunta rin pala siya ng DRT. Kaya sabi ko, jojoin na lang ako sa kanya doon sa kanyang pupuntahan. Yun, at napakainit, grabe. Sobrang init. Di pa ako kumakain. Plano ko, doon ako kakain sa kinainan ko karinderya kay nanay. Naalala niya, pumunta ako ng Doberman Farm Kennel. Tapos may kinainan akong karinderya. Hindi ko kasi na-i-vlog yung loob nun. Bali, nag-video lang ako sa labas. Nagbigay lang ako ng comments kung ano ba yung experience ko dun sa karinderya na yon. Pero ngayong araw ay talagang nagpagutom ako at kakain ako doon sa tindahan ni nanay. Kasi nga yung paninda niya doon, yung lahat ng niluluto niya ay lutong kahoy. Kaya iba talaga yung lasa pagka lutong kahoy eh. Kaya sabi ko sa kanya, pag next time na dumaan ako ng DRT, yun ang unang-una kong stopover. Di ba? Kakain ako doon. Hindi pwedeng hindi ako kakain doon kasi napakasarap ng luto niya. Lutong bahay talaga, lalo na yung katas ng karne, yung sabaw. Hindi siya tinipid eh. Napakasarap. Kaya mag-take out din ako nung para mamayang gabi may kakainin ako. At ngayong tanghali kakain na ako. Tapos kinabukasan naman ay maglalaga lang siguro ako ng itlog. Tapos tinapay, yun na yung breakfast ko. And then kung aabutin ako ng tanghali pa doon or hapon, ay siguro may additional naman ako na foods na dala dito. Yun na lang yung kakainin ko. Okay? Hindi madali mag-camping eh. Kasi ako nagka-camping naman talaga ako every weekdays after ng pet market. Kaya lang ginagawa ko naman, hindi ako gumagawa ng video. Kumbaga parang yun yung pinakapahinga ko eh after ng pet market, yung camping. Tapos gusto ko yung, alam mo pag nanonood ka kasi ng mga vlogs ni Kuya Boy first time, na-adapt mo yung mga videos niya eh, yung katahimikan, kapayapaan, kalmado, yung mga ganun. Kaya tama rin yung observation ko na kapag nasasama ka sa mga barkada na palaaway, palamura, palainom, na-adapt mo eh. Pero pagka doon ka bumarkada sa mga taong gusto yung kalmadong buhay lang, mapayapa, tahimik, palakaibigan, palangiti, masayahin, na-adapt mo yun. Kaya ako sa sarili ko, alam ko, na-adapt ko kahit na sa video ko lang sila pinapanood. Nararamdaman ko na, oy, nagbabago na ako, hindi na ako masyadong ganito, ganyan. Kasi napakasarap sa pakiramdam pagka yung mga kasama mo sa trabaho, yung mga kasama mo sa labas ng bahay, sa loob ng bahay, puro peace of mind lang ang iniisip. Yung peace of mind lang ang i-share sa'yo, walang halong kachismisan, walang halong kasamaan ng loob, walang halong paninira ng ibang tao, kundi good vibes lang. Napakasarap sa pakiramdam pala, no? Kaya ako, simula sa araw na to na-invite nga ako ni Yoma Men mag-camping dyan sa DRT, ay sisimulan ko na ng tuloy-tuloy na puro good vibes lang talaga mga katengalista at walang bad vibes na mangyayari dito sa channel ni Kuya Odeng. Kaya mga katengalista, sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscribers ko na kahit hindi pet market yung ina-upload ko,
ay sinusubaybayan nyo pa rin ako. Pinapanood ninyo, sinishare at inalike yung videos ko. Maraming salamat sa inyo. At saka thank you rin kay Lord dahil inilalapit niya ako dun sa mga mabubuting tao. At inilalayo niya ako dun sa mga taong alam niyang hindi makakabuti sa buhay ko. Sabi nga nila umalis ka sa comfort zone mo. Umanap ka ng bagong risk na mag-grow ka. I-risk mo lang ng i-risk yung pagkakataon kasi mag-grow ka Kaya ako, parang ang comfort zone ko kasi yung pet market parang punta lang ako sa pet market, magbablog, tapos uuwi ng bahay, mag-e-edit, and then weekdays, magka-camping, ganun. Parang, sige, gawin ko na. Gawa na ako ng video ng camping para naman maipasyal ko kayo kung saan ako pupunta at ano ba yung mga nangyayari sa buhay ko everyday. Eto, paliko na ako ng pa-DRT. Napakakulimlim Pupus, kaya yung ulan na yan. Naririnig ko yung sa right side na gulong ko may yung preno, maingay. Mamaya nga babaklasin ko pagdating doon. Naririnig ko pag natapakan ko yung preno wala. Ay, ang ganda dito. Ayan Marami nagsiswimming dyan pagka summer, yung baba na yan. Yung side na yan, ang dami dyan pag summer. Mga nagsiswimming, marami. Bibisita rin tayo dyan pagka pag summer marami nagsiswimming dyan sa baba na yan. Try natin bumisita dyan sa susunod. Dito muna tayo mag-concentrate sa DRT Camping muna tayo dito. Puntahan natin yung mga pinuntahan na rin ng ibang mga vloggers na campsite. Diba? Ayan, ito na. Ito yung Coco. Ayan, malapit na tayo. Pagliko rito, dito na tayo. Ito mismo. Ayan yung Motolite Kasi ito. Ayan, tindahan. Alright. Tindahan ni Ate Welmas pala. Ayan, okay. Diyan tayo sa loob. Sana nandiyan si Ate. Bisitahin natin. At eto nga, nandito na ako sa karinderya ni Tita Welma. Pinagmamalaki ko sa kanila yung tindahan mo. At ito, dito tayo sa tindahan ni Ate Welmas. Pakita ko sa inyo yung mga paninda niya. Ito. Ayan. Ito, paborito ko to, yung luto niya na yan. Ate Welmas, itong ordering ko sa'yo. Ito. Yan. Isang order. Tapos magpapa-take out ako nito mamaya para meron akong panggabihan. Yan, okay. Dito tayo Ate Welmas. Tapos dalawang kanin na panggabi, tapos dalawang kanin pang ngayon. So, ayan, sa Ate Welmas dito kayo, pasyalan nyo siya lagi dito. Kasi yung pumunta ako dito, hindi ako nag-video. Kaya lang kasi yung natikman ko yung pagkain niya, sinabi ko nga dun sa video ko last time na in-upload ko ay napakasarap talaga. Kaya sabi ko, babalik ako dito. At eto na, bumalik ako. Maganda kasi kahapon doon. Opo. Nagkakain ng Ay, opo. Filipinos blow their formula. First order pasta for Okay, ito yung order natin, napakasarap nito. Ito na, binigyan ako ni Nanay Welmas ng ito yung sabaw na sinasabi ko sa inyo. Nanay, ito po yung sa papaitan, Grabe, ang sarap. Sulit. Ay nako, nanay, bihira ako kumain sa karinderya talaga. Kaya kanina, sabi ko hindi ako manananghalian doon sa amin. Taga North Caloocan ako Sabi ko dito ako manananghalian. Ito na, take out mo ko nito Tsaka yung bopis. Yo mamen. Nagpa-take out ako kay Nanay Welmas ng minudo tsaka yung bopis. Papatikim ko sa'yo. Masarap dito lalo pag nagpupunta kayo lagi dito sa DRT. Every weekends, di ba? Maraming umaakyat dito. Daang kayo dito dahil napakasarap ng mga luto
luto talaga ni nanay. Maraming karinderya tayo nadaanan doon sa unahan. Pero ang swerte ko nga kasi yung pumunta ako ng Doberman Farm Kennel ay dito ako na-stop over sa tindahan ni nanay. Sakto naman na yung mga ganitong klaseng luto talaga yung hinahanap ko. Parang nagpunta ako ng Pampanga, may kinainan ako dyan malapit doon kila Budoy, napakasarap ng pagkain. Kaya ito, sulit. Isa pa sa nagustuhan ko dito yung kanin. Ang lalaki ng butil ng kanin, no? Hindi siya yung kanin na pang karinderya. Ang lalaki ng butil, oh. Eto, nag-take out ako ng 2 kanin, tapos yung bopis tsaka yung menudo ulit. Ayan, pang dinner natin mamaya kasama si Yomamin. Nanay, maraming salamat sa'yo. Bye-bye. Na-invite mo naman sila rito sa tindahan mo. Ha? Invite mo naman yung mga viewers ko sa tindahan. Kain po kayo dito sa Tita Wilma's Food Eatery. Aasahan nyo pagkain na lutong bahay. Napakasarap talaga, nanay. Maraming salamat. Oh, ngayon lang ako nag-take out sa lahat ng karinderya na pinuntahan ko. Salamat po. Kuya Odeng, thank you. Salamat po. Okay, napakasaya ng araw ko kasi nga nakakain ako dito sa tindahan ni Nanay Belmas. Nanay, salamat po. Thank you. At dahil nakapag-lunch na ako, tuloy ulit tayo sa biyahe. Testing ko na rito sa DRT rin yung sasakyan ko up and down. Dahil nga bago yung makina natin ay tinesting na natin, road test ko na rito. Up and down tong DRT. Hindi naman ganun kataas doon tulad ng Baguio, pero ayos na rin to kasi para ma-testing natin yung makina kung goods ba o hindi. Ay, meron kang buns? Ay, wala. Oo nga eh, di ako nakahinto. Ano na lang, biskwit na lang sa akin. Ito, presto. Presto na lang. Ayan, wala na akong ibang kakain. Tsaka Apo, isa lang yan. Ay, 2 na. Tsaka Big 250, isa. O, bumili muna ako nito, 2. Isa lang po. Mag-isa lang naman ako. Ayun, Sentrong Bato. Meron silang signages doon sa gilid. Ayun. Meron Sentrong Bato. Tapos pasok tayo dito. Wala pa ata si Mamin. Alright. Ayun, may mag-aantay sa atin dito. Okay, Kadik, magandang hapon. At magkakamping muna kami ni Yomamin. At habang kausap ko nga pala si Kuya Dick, ay napansin ko nasa likod ko na pala si Yomamin. Sakto sabay na tayo At ang pinakaantay ko sa lahat ay ang mag-unbox itong aking car side owning. First time ko mag-o-open ng... Ikaw lang nagkabit yan, di ba? Oo. Oh. Mas maging gaganahan ka na yan sa pagka-camping mo sa mga susunod. Oo, kasi may gamit na ako. Namnamin mo. Ito pala yung pakiramdam na nagkakabit ka ng sarili mong owning. Ay sunod, pagka may budget na tayo, bibili na tayo ng RTV para doon na tayo matutulog sa taas ng bugo. Parang tayo wakwak niyan. Nandito na ang Kuya O at kasama ko nga si Yomamin. At isa sa mga kaibigan natin ngayon sa camping. Ito yung kanyang sasakyan. At ito ang sasakyan ni Kuya Odeng. Nandito kami sa sentro ng Bato sa DRT. Na-invite nga ako ni Yomamin dito para mag-camping.
at makapag-relax. Kaya dapat doon kami pupwesto sa taas. Maganda pumwesto dyan eh. Kaya lang eh medyo nga maputik, kaya lumipat na lang kami doon sa side na yon. Sa mga hindi pa nakakapunta dito, pasyalan ninyo. Napakaganda. Bukas ng umaga maliligo tayo dyan. Ito yung tulay. Oops, wait lang. May phobia ako sa tulay eh. Ayan. Tapos ang tubig ay medyo iba kulay, medyo maputik kasi nag-uulan doon sa taas. Subukan natin tabi rin. Alright. Guys, yun tuloy pag-aagawa nila, no? Hindi ako nakapagpalipad ng drone, kaya sabi ni Yomamin kanina, papahiramin na lang niya ako ng, or sisenda na lang niya ako ng video ng drone. Kasi kung napanood niyo yung isang video natin, yung nagpunta ako ng Doberman Farm Kennel, nakapagpalipad kami ng drone nila Boss Ken nang nagpunta kami sa SMB doon sa San Rafael, Bulacan. Tapos pagdating naman ngayon dito sa DRT, nag-connect yung drone. Tapos pagkaangat, yun na, nangyari na naman, hindi na siya bumaba, nag-disconnect yung remote tsaka sa aircraft. Alam ko maninibago kayo ngayon sa video natin kasi puro mga travel na yung ina-upload ko. Meron din akong gustong i-share sa inyo mga Dengalista, dahil nga itong mga nakarang araw ay yung binigay sa aking aso ng isa sa mga subscriber natin na si Rocky Dobo, ang pinangalan ko dun sa aso, na galing Pampanga, ay pumanaw na dahil nga na nagkasakit siya ng parvo. Kasi walang vaccine eh, hindi ko pinabaksinan si Rocky Dobo eh. Pero si Ola, yung binigay sa akin ni Kuya Fernando, ni Boss Fernando, ay nandun pa sa bahay at napakasigla at napakalusog dahil yon fully vaccinated, at si Rocky Dobo ay hindi. Alam ko nalungkot yung nanay ko eh, kasi nga syempre napamahal sa kanila aso, lalo na yung bunsong kapatid ko, siya yung gumastos talaga doon sa pagpapamedical ng aso, si Rocky. Tapos siya din yung gumastos ng yung pagpapalibing dun sa aso. Pinalibing kasi namin yung aso. Kapatid ko pa rin na bunso ang gumastos kasi every time na umuwi sa bahay yun, sinasalubong talaga siya ni Rocky. Kaya napamahal na nga siya dun sa aso namin. Kaya sabi ko kay nanay, wag nang malungkot at baka mamaya may mga subscribers tayo or may mga sellers na bigyan ulit si nanay ng aso na katulad ni Rocky. Masaya ako kasi binigyan ko si nanay ng aso. Kaya lang gano'n naman ang inaabot. Tawid tayo dun sa kabila. Puro mga man-made yung inarangan nila dyan para maipon yung tubig. Dyan, may mga harang para naiipon yung tubig. Suot ko na nga pala yung binili kong damit doon sa yung Louis Vuitton. May ganito rin si Kuya Romnick Bautista. Bumili din siya pero hindi naman ganitong design na Louis Vuitton. Iba-ibang mga design. Ito mga sentro ng Bato, Riverview campsite. Andito yung entrance fee, 80 pesos per person. Ayan. Tapos campsite. Tapos cottage. Ayan. May room rates din sila. May VIP room, family size. Tapos may couple room. Okay, 12 hours stay, 150 hour extension. Parking and restroom. Okay. Ito yung itsura ng resort. Ganda rito. Ayan Ipapasyal ko na kayo ngayong hapon kasi bukas iba na yung vlog natin. Ayan. Diba? Malinaw naman pala yung tubig. May tao doon sa taas May nag-camping. Tapos meron pang iba dito. Alam niyo ba, itong aking ilaw na ginagamit,
Ayan, no? Maganda tignan, no? Okay. Maghanap muna ako ng tinapay kasi manguya ako eh. Gusto ko may ginunguya ako maya't maya. Tingnan ko kung may mabibilan na tinapay dito. Wala akong nabilan na tinapay. May tindahan dito. Doon tayo galing eh. Pero yung tindahan dito, wala silang tinapay. Baka daw bukas pa. Siguro itlog na lang. Kaya na marami kasi ako nadaanan na bilihan ng tinapay. Kaya lang, wala naman maparadahan sa kalsada kanina. Bibili tayo itlog. Para may manguya tayo. Hanggang bukas. Tol, mabili ako itlog. Bili tayo itlog kay tropa. Pangalan mo, Tol? James po, James. O, sige, James. Yun na lang, tsaka biskuit. Sige. Kunin ko na to, dalawa. Sige. Ilang itlog kaya? 4. Wala. Ay, yung kape. Kailangan ko to. Wala ka ba puro? Yung stick lang? Ito lang, great taste. Oh. Yan, pang umaga almusal ko. Thank you, ah. Salamat. Ito, bumili akong 4 na itlog para, di ba, gabihan ngayon. Gabihan. Tapos bukas almusal, tanghalian, tapos gabihan ulit. Di ba? Ngayon lang ako nagkaroon ng kapitbahay, oh. Ano, kapitbahay na campers. Kakampers eh. Si Yoma, men. Ito, nakabili tayo ng itlog. Bumili ako ng 4 na itlog para meron ako manguya. Tapos mamaya, meron tayong pang dinner. Binili nga natin doon kay Nanay Welma. Pakulo tayo tubig mamaya, tsaka lagayin mo natin ito. At nang naluto na ang nilagang itlog, ginabi na tayo. Ito, madilim na. At kunguya muna ako ng isang itlog. Pag sa camping talaga, mahilig ako magngunguya. Kahit saan ako magpunta, basta kailangan meron akong tinapay, may itlog, may pagkain. Kasi maya gusto ko nguya ako ng nguya. Kaya sabi ko kay Momen, maghahanap ako ng tinapay. Although may dala akong pagkain dyan sa kotse, may mga noodles ako, may mga chichirya. Kaya lang ang hinahanap ko talaga yung tinapay. May mga hinintuan kasi ako kanina doon sa papunta dito. May mga buns akong nakita, yung mga malalaking buns. Kaya lang wala naman ako maparadahan doon sa kalsada. Pagka nag-stop ako doon, magkakos ako ng traffic kasi 2-way lang pero masikip. Kaya sabi ko, baka pag onting abanti ko ba dito, may makita akong bilhan ng tinapay. Kaya lang wala. Hanggang sa nakarating kami dito sa location, wala ako nabilang tinapay. Pero sana bukas doon sa binilahan natin ng itlog, sana may tinapay. O kaya kahit saging. Meron tayong kay Mito binigay sa atin kanina. Bukas natin yun, mga tanghalian. Wala akong matutulugan dito na sa kotse. Nag-set up ako ng hammock. Kaya lang medyo alanganin yung pagkakatayo ko ng hammock doon kanina. Kaya dito lang ako matutulog sa loob ng sasakyan. Hindi naman ang bago sa akin, lagi naman ako dito sa loob natutulog. Ito ang setup ko. Ay yung mga gamit ko. Tapos wala akong pom. Wala rin akong kahit unan lang, tsaka kumot. Yan. At tinupi ko lang tong upuan. Yan. Dito na pinagsiksiksikan ko na yung mga gamit ko. Ito na yung bahay ko, yung loob ng sasakyan. Bahay ko naman talaga ng sasakyan. Dito naman talaga ako natutulog kahit noon pa. Kahit noon pa nung nag-deliver ako ng aso, dito na ako natutulog sa loob ng sasakyan. Pagka inabot ako ng antok sa kalsada, ay nagpapahinga ako dito sa loob ng aking kotse. Pahinga tayo mga kadingalista at kita tayo bukas ng umaga.
And good night sa inyo. Matutulog na ako dito sa loob ng sasakyan. Putol-putol ang aking tulog. Masakit ang aking balakang, masakit din ang aking batok, pati ang aking likod. Normally kasi, pag natutulog ako dito sa loob ng sasakyan, nandun lang ako sa driver side. Kasi saglitang tulog lang naman pag nagde-deliver ako ng aso. Hindi tulad ngayon, napakahaba ng tulog ko. Pero putol-putol. Good morning. Ay, no. Kamusta kayo? Kamusta ang tulog ninyo? Yan, 2025, first time ko natulog ulit dito sa loob ng sasakyan. Ng ganito kahaba. At set up tayo ng RTT. RTT! Naka side owning lang. And sa Wednesday paparehistro natin yung side owning tsaka yung rooftop. Kasi baka maharang tayo sa checkpoint. Ito yung setup ko. Nahirapan ako matulog dito sa hindi ako komportable. Good morning. Ito yung almusal natin, yung itlog. Kakain muna tayo. Galing kay Kuya Gilbert. Salamat. Ashken Kennel. Tapos may Kuya Oding sa likod. Si Umamen, no? Umamen, good morning. Good morning! Sarap ng tulog ni Umamen. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang ganda ng RTT niya. Kaya lang, yung sasakyan nga natin ay sa loob tayo natulog. Nag-set up ako kagabi ng hammock. Kaya lang, kung makapansin nyo, may hammock ako doon nilagay. Kaya lang, mukhang alanganin yung pinagsabitan ko. Sa laki ko to, baka may bumalibag ako doon. Kaya dito na lang ako natulog sa loob ng sasakyan. Yun nga lang, hindi ako gaano nakatulog ng maayos. Ang sakit ng bato ko. Kasi naninibago ako, hinahanap ng katawan ko yung hammock yung duyan. And napag-usapan nga namin kayo ni Mamen na kumuha na ako ng RTT. Ayun yung rooftop tent na nilalagay sa ibabaw. Kung makikita nyo yan, kung makikita nyo sa video natin, yung katulad kayo Mamen, ay napakaganda pagka meron ka nun. Lalo pagka solo camping ka, pwede ka matulog dun sa ibabaw. Sa loob kasi ng kotse, ang disadvantage, katulad sa akin, naka-level lang ganun yung yung upuan sa likod pagka binaba mo. So ang sakit ng bato ko. Ngayon, yung pumunta ako sa likod, doon ko inulo yung higa ko. Sakit naman ng balakang ko. And siguro soon yung RTT, pag meron tayong enough budget, ay baka sakaling bumili tayo. As of now kasi, syempre meron tayong mga expenses na mga bills, mga binabayaran. Pag-ipunan natin yung RTT. Balay nyo, baka soon or bukas may RTT na tayo, di ba? Bukas kagad. Tingnan natin. Wala pa kasi ako nakikita nakasetup na Kia Carens na may RTT sa ibabaw. Puro mga Euro-inspired yan, yung mga kaibigan natin na sa Kia Carens Philippines Club na puro mga naka-Euro-inspire. Kaya tayo, susubukan natin na mag-RTT. Kahapon, habang bumabiyahe ako, maingay yung gulong ko. Nag-honing. Siguro babaklasin ko muna to. I-check ko muna yung gulong kung ano nangyari. Kasi habang tumatakbo ako, gumagano. Tapos pag tinapakan ko yung preno, nawawala yung tunog. Binaklas ko muna itong gulong na sasakyan at tinignan ko yung caliper brakes kung okay ba. Ang problema pala, walang grasa yung mga pinlock. Naalala ko, pinalinis ko itong January. Sabi ko sa mekaniko, lagyan ng mga grasa lahat ng mga pinlock. Pero yung chinek ko, walang kagrasa-grasa. At nagtataka ako, bakit may teflon itong pinlock? Hindi naman kailangan to dito. Chinek ko lang tong brake pads. Makapal pa naman. At kaya siguro kumakayod. Medyo malalim na rin.
Okay pa naman yung brake pads. Lilinisin ko lang muna siguro. Ito ang problema kaya maingay yung preno ko. Hindi na to naglalaro. Wala nang grasa. Ngayon, dahil wala akong dalang grasa nga, malapit na naman ang biyahe ko, mga 50 kilometers away. Gamitan ko muna siya ng lubricant. Yung WD-40. Para mag-play lang muna siya. Tapos pagdating sa bahay, baka bukas ng umaga, ay tsaka ko na siya lalagyan ng grasa. Nagtataka ako kasi yung nagpa-maintenance ako ng sasakyan, pinalagyan ko ng grasa to eh. Pero bakit walang grasa? Wala pang isang buwan eh, pinalinis ko to, yung preno. Tapos pinalagyan ko ng grasa. Tapos walang grasa. Ito sa mga viewers namin, napag-usapan yung nanay ko, binigyan siya ni Tita Josie ng maraming kaimito. Ngayon, sabi ko kasi, hindi ako kumakain ng kaimito. Pero, dito, binigyan ako ng kaimito. Ang sarap pala. Nay, pag binigyan ka ulit ni Tita Josie ng kaimito, pengi ako ah. Sarap pala ng kaimito. Ang sarap pala nito. Ang daming binigay sa nanay ko nito. Ang lalaki, malalaki talaga na kaimito. Naiwanan na nga niya sa kotse yun eh. Tapos, kinabukasan, Sunday, magsisimba siya. Yung pag-uwi na sinundo ko siya kasi din sa bahay, pinaalala ko sa kanya, sabi ko, Nay, yung kaimito baka maiwanan mo. Sabi pa nga niya ng nanay ko, oh, nak, kumuha ka na ba? Sabi ko, hindi kasi ako nakain ng kaimito. Pero ngayon, eto, hawak ko kaimito, kumakain ako. Masarap pala. Kasi ang nasa isip ko yung santol. Yung santol kasi 'di ba maasim. Ayun yung nasa isip ko. Magkaiba nga pala ang santol tsaka kaimito. Sarap. Binigyan kami ni Yomamin eh. Tatlo to eh. Tatlo sa akin. Tapos binigyan kay Yomamin. Binigyan kami ng caretaker dito. Ito yung RTT na sinasabi ko sa inyo. Rooftop tent. Na soon, baka maglalagay tayo doon. Silipin natin. Paalam tayo kay Yomamin. Kailang, pasukan mo. Pilat home. Pilat home daw eh, no? Bahay na rin kasi. Oo, bahay na yan. Munting bahay sa taas ng sasakyan. Oo. Diba? Ito ang maganda pag nagka-camping tayo. Lapad pala, no? Siguro kahit dito, men. Sakto eh, no? Ito kasi ang nagustuhan ko dyan eh. Ayan o. 4 na sulok ay merong bintana. Kaya kahit saan ka pumwesto, pag nagpunta ka sa beach, ay makikita mo yung 4 na side. O, di ba? Yan. O. Diyan mo, o. Ayan, di ba? Ayan yung loob ng RTT. Tapos, malambot pala to. Ganda, no? Yun nga lang, hindi talaga may iwasan na nagkakaroon ng mancha. Ayan, o. Ayun yung tinatanong sa akin ni Mamen, nagkakamantsa kasi basa, tapos hindi natuyo, tapos tinupi mo, magkakaroon nga talaga siya ng mancha. Pero ang astig, alam nyo ba kung magkano ang price niyan? Hindi kaya ng budget pa natin. Pero this year kukuha tayo niyan. Ganda, di ba? Isipin nyo, imagine lang natin, kung doon nakalagay yan kay Karens, ano kayang itsura? Gwapo, di ba? Unang Kia Carens na merong RTT sa Pilipinas. Stig. Tapos dito natin ilalagay. Isasampa natin dyan yung RTT.
Tingnan niyo, ang ganda tignan, 'di ba? Parehas kami nakaganyan, no. Pasilip ko sa inyo yung loob ng sasakyan ko, kung saan ako natulog kagabi. Ito lang muna kasi yung kaya natin sa ngayon. Ito, makalat na kasi nga inayos ko yung mga gamit kanina. Dito ako natulog. Yan. Tapos ito yung dala ko. Sabi ko nga kay Mamen ang bit-bit ko ay yung lalagayan ng gulay. Kasi gusto ko pagka nilagay ko na yung mga gamit, ganyan na, mahuhugot ko na kagad, di ba? Hindi na ako magbubukas. Pero yung mga damit ko kasi nakahiwalay ito. Yan, underwear, damit, tapos mga hapang hygiene nandito. Tapos yung ibang gamit nandito. Yan, underwear din. Short t-shirt, sando nandito. Tapos, ay ito nga pala. Flex ulit natin to. I-flex ko lang ulit yung binigay sa atin ni Mami Christy Fermin. Ito. Yan, yung t-shirt na binigay, yung jacket na binigay niya. Ako, nagkadikit-dikit na. Ayan. Wait lang, ayan, oh. Kadikit-dikit na. Showbiz now na. Yung binigay niya, ano. Sinuot natin to kagabi kasi malamig, Okay. Kay Mami Christine Fermin yan, binigay niya. Tapos, ito na yung tinulugan ko. Tapos, may dala tayo mga pagkain pala rito. Ay, may mga chichirya tayo. And, Mami, chichirya. Hindi pa ako mamaya. Chichirya ang dala ko, junk foods, Ayan. Tapos, eto na yan. Dito ako natulog. Kagabi kasi, ang ginawa ko, doon ako nag-ulo. Tanggalin ko nga muna to. Kagabi kasi, doon ako nag-ulo. Tapos pag ganun ako, sakit ng, sakit ng leg ko. Tapos ang ginawa ko, nang bumaliktad ako, dito ako nag-ulo. Kaya nandito yung unan. Sakit naman ang balakang ko kasi nakaangat naman yun. Siguro, next time, lalagyan ko to ng mataas na, puzzle mat para pumantay doon, no? O kaya makapal na foam. Ito muna yung bahay natin sa ngayon kasi hindi pa enough yung budget natin para bumili ng RTT o yung rooftop tent. Malay natin soon, pagkaloob ni God, ni Lord, na magkaroon tayo ng RTT. Anong pangalan niyo po? Francia. May kaibigan tayo dito, si Nanay Francia. Nay, ako po si Kuya Odeng. Kasama ni yung Mamen. Nanay Francia, ha. Pag pupunta kayo dito, si Nanay Francia ay isa siya sa mga naglilinis dito sa lugar. Kita niyo naman ay panay ang walis niya kaninang umaga pa. Si Lynn. Ito pa isa. Anak ka ni Nanay Francia? Ano po, pamangkin? Pamangkin. Sila yung mga nandito. Kayo na ko ba sila napapansin? Walis sila ng walis. Sila yung naglilinis, na? Apo. Naglalagas po kasi. Oo. Ayan na, dito muna si Kuya Odeng. Sige po. Thank you. Lipat tayo. Hi, ano pangalan mo po? Hello. Ito. Anak mo to, Ayan, sa mami mo. Sino si mami? Ay, si mami mo yun? Ikaw, anong pangalan mo po? Lulu? Dito si Kuya Odeng, ha? Kagabi bumaba na tayo dito, kaya lang marumi yung tubig kasi nga nag-uulan dun sa norte. Ito malinis na. Hi ate, good morning. Ano pangalan mo? Jennifer po. Si ate Jennifer. Sa Maynila, Jennifer. Sa probinsya, Jennifer. Tama po yun. Ayan. Sila yung mga naglilinis dito. Wala nang katapusan ko. Opo, kasi naglalagas nga yung yung halaman. Anak mo yun? Opo. Oo. Basta ganitong month, wala nang lubay ang lagas. Opo, panay na panay na ang lagas ng no? Ayan. Ayan. Ang ganda, Wow. Diba? Yeah. Naglalagas panay ang walis nila, no? Dito na kami nahihirapan. Ganito na. Meron pa rito, may mga campers pa dito sa ibabaw. Pwede kayo tayo ng ng tent. Mag-camping diyan, pwede kayo maglagay diyan, tsaka doon. Ito pwede rin dito. Kaya lang bawal mag-inom sa mismong ilog kasi nga wala silang lifeguard. Ayan. Good morning. Mukhang mababaw lang naman yung tubig, no? Ito, may lumilipad na drone kay Yo Mamen yan. Tapos, pwede kayo umakyat doon. Pwede kayo maglagay ng mga tent. Ito yung aso kahapon, no? Doggy! Hello!
Kamusta ka, doggy? Ha? Diyan ka lang nag-i-stay? Ha? Halik. Hello, doggy. Bait to. Babae. Taga saan kayo, tol? Kapit po. Ah, magandang umaga. Overnight kayo? Ano lang? Day tour, no? Diba sa mga ilog ay normally may napapansin kayo, may mga sinasabi sila, may mga diwata, may mga magbabantay. Dito rin sa ilog na to may nagbabantay, diwato. Saan ka ako putikan? Hindi ko maliligo. Diwato. Hindi ko maliligo. Maliligo. Sige, kaya bumaba na ako eh. Sa biyahe na ito, napakadami ko natutunan. Hindi naman pala importante na makisabay sa mga uso. Ang mahalaga, kung ano yung gamit na meron ka, enjoy mo lang. Marami sa atin ang gustong kumunik sa nature. Maraming gustong mag-camping at maraming gustong mag-travel. Yung iba nahihiya dahil ito lang ang meron sa kanila. Alam nyo, kung ano yung bagay na meron kayo at gusto nyong mag-camping, huwag nyo ikahiya. Ang importante, enjoy nyo yung mga bagay na meron kayo. Kung ikaw ay nakabisikleta, nakamotor, o naka 4 wheels, enjoy mo lang. Dahil nga ang pagka-camping, hindi ang pagandahan ng gamit. Kung ano lang ang mabitbit mo, go lang. Dahil ang sabi ko nga, kung ano yung mga bagay na meron ka, wala sila. At yung mga bagay na meron sila, wala ka naman. Pero darating ang panahon na mabibili mo rin yung mga bagay na gusto mo. Basta, enjoy mo lang ang pagka-camping at komunika sa nature, goods na. Life is good, mga katinggalista. Kung nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng video, paki-share and like naman. Para sa susunod, gagawa pa tayo ng mga ganitong klaseng video na makapagpa-relax sa inyo. Muli mga katinggalista, maraming salamat sa pagtutok at pagsubaybay sa YouTube channel ni Kuya Odeng. Muli ako ang inyong Kuya O, ang inyong Kuya Odeng. Always keep safe, have a great day, and God bless.